Ang kwento ay tungkol sa isang 4 na taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Kotaro. Isang araw, lumipat siya sa Shimizu apartment complex. Pumunta si Kotaro sa tindahan at bumili ng ilang kahon ng tisyo para ibigay sa kanyang mga kapitbahay. Habang bumibili ng tisyo, nakakita siya ng napakagandang espada, kaya kumuha din si Kotaro para sa kanyang sarili. Ang blonde-haired guy na ito ay si Karino. Hindi siya pinapansin ng girlfriend niya, dahil sa ugali niya sa pakikipag-date, nakatulog siya at na-miss ang date nila. Ang masama pa nito, na mali pa siya sa pangalan ng girlfriend niya. Tulad ng maaari mong hulaan, hindi ito natapos ng maayos. Pagkaalis niya, lumapit si Kotaro para tingnan si Karino. May dala siyang regalo para magpakilala. Nagrento pala si Kotaro ng room 203. Medyo curious si Karino kung nasaan ang mga magulang ng bata. Sinabi ni Kotaro na inupahan niya ang silid sa tabi ng mag-isa. Umaasa siyang alagaan siya ni Karino. Nang pumasok si Karino sa kanyang sariling silid, nagulat siya na tila ito ay isang tambakan ng basura. Isang buong linggo siyang hindi naghuhugas ng pinggan. Isang buong buwan na hindi naliligo si Karino. Si Karino ay isang manga artist, kaya ang kanyang trabaho ay hindi masyadong maganda. Biglang dumating muli si Kotaro sa kanyang lugar. Ito pala ay hindi niya mahanap ang bathtub kahit saan. Ayon kay Karino, walang bathtub sa gusaling ito. Gayunpaman, may shower ang ilang kwarto, ngunit malamang na walang shower ang kwarto ni Kotaro. Karaniwang pumupunta ang mga tao dito sa pampublikong paliguan. Matapos ipakita ni Karino kay Kotaro ang daan, inayos ni Kotaro ang kanyang mga gamit at pumunta sa paliguan upang maligo. Samantala, binuksan ni Karino ang balita. Biglang nakita ni Karino ang isang ulat tungkol sa isang nawawalang babae. Kamakailan, maraming kaso ng kidnapping ng bata. Biglang naalala ni Karino, nag-iisa si Kotaro sa paliguan. Kaya't sinundan niya siya at naligo kasama si Kotaro, dahil natatakot si Karino na baka may kumidnap sa kanya. Inisip niya ang kanyang sarili bilang isang bayani, kaya naligo si Karino kasama niya. Hinugasan pa niya ang buhok ni Kotaro. Talagang ikinatuwa niyan si Kotaro, dahil matagal nang may naghuhugas ng kanyang buhok. Nakaramdam ng labis na pananabik si Kotaro, dahil ito ang unang pagkakataon niyang maligo sa bathtub. Ngunit sinabi sa kanya ni Karino, kung pupunta siya sa banyo araw-araw, masisira siya nang hindi niya namamalayan. Ngunit hindi nag-alala si Kotaro, dahil naniniwala siyang ipinanganak siyang mayaman. Pagdating niya para umupo ng kwarto, sabi ng landlord basta may pera siya, pwede niyang rentahan. Kaya walang pakialam ang may-ari kung ito ay matanda o bata. Nagtanong si Karino tungkol sa mga magulang ni Kotaro. Sinabi ni Kotaro na dati siyang may mga magulang, ngunit ngayon ay wala na sila sa mundong ito. Wala ring mga magulang si Karino. Namatay ang pamilya niya sa isang aksidente noong bata pa siya. Kinaumagahan, lumabas muli si Kotaro na mag-isa, kaya nabalisa si Karino at nagpa siya na sundan siya. Biglang lumitaw ang isang babaeng kulay kahel ang buhok. Nagpakilala siya bilang Mitsuki. Nangungupahan din si Mitsuki ng room 201. Tuwang-tuwa siyang makilala si Kotaro. Nagpasalamat si Mitsuki sa kahon ng tisyo na ibinigay sa kanya ni Kotaro. Magkapitbahay pala sila, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakilala siya ni Karino. Kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Karino mula sa room 202. Sinabi ni Mitsuki, magkamukha kayong dalawa, akala ko talaga kayo ay mag-ama. Naisip ni Karino na nagbibiro lang siya, ngunit noong namimili sila sa supermarket, lahat ng nandoon ay nagsabi na silang dalawa ay mukhang isang mag-ama. Kaya nagsimulang mag-alinlangan si Karino sa kanyang sarili. Posible kayang totoo ang sinasabi nila, si Koja Terkota talaga. Anak, tutal, 4 na taong gulang na si Kotaro. 4 na taon na ang nakalilipas, nakipag-date si Karino sa isang babae, kaya nagsimula siyang magtanong kay Kotaro upang mangalap ng impormasyon. Nagtataka siya kung bakit dito nanirahan si Kotaro, at kung bakit niya inupahan ang silid na katabi niya. Pagkatapos ay sinabi ni Kotaro, ang lahat ay patuloy na napagkakamalan na ikaw ang aking ama, dahil patuloy kang sumusunod sa akin sa paligid, ngunit ikaw at ang aking ama ay mukhang walang katulad. Nang marinig iyon ay naging magaan ang pakiramdam ni Karino. Natakot siya na mayroon talaga siyang isang lihim na anak sa kung saan. Nang gabing iyon, si Kotaro ay nais humiram ng TV ni Karino. Dahil ang kanyang sariling TV ay hindi darating hanggang bukas, kaya hiniling ni Kotaro na manood ng TV kay Sir Aiden Serener, ang lahat. Akala ngayon siya ay anak ni Karino, at humingi siya ng tawad kay Karino dahil doon,
hindi ko akalain na ikaw ang aking ama, dahil nakikita lang kita bilang aking lingkod. Sa kanyang pagbabalik sa apartment, si Karino ay nakasalubong ni Mitsuki. Kasalukuyan siyang walang trabaho, kaya nang sabihin ni Kotaro na umupo siya ng isang lugar dito, naisip niya na nagbibiro lang sila, at ang hindi pagkakaunawaan na mukhang mag-ama sila, naisip ni Mitsuki na nakakatawa ito, ngunit medyo nalilito si Karino. Kahit na hindi niya alam ang tunay na nararamdaman ni Kotaro. Nagtrabaho pala si Mitsuki sa isang bar, at kakakuha lang niya ng kanyang sweldo ngayong buwan. May nag-text kay Mitsuki na humiram ng pera. Kinaumagahan, natagpuan ni Kotaro at Karino na lasing si Mitsuki. Nang makita iyon, mabilis na tumakbo si Kotaro sa convenience store. Naisip ni Karino, hindi ko kayang hayaan ang bata na mag-isa, kaya tumakbo si Karino kay Kotaro. Pagbalik nila, dinalhan ni Kotaro si Mitsuki ng isang bote ng tubig. Sinabi ni Kotaro kay Mitsuki, pakigamit itong bote na nakabalot sa tuwalya na dala ko, makakatulong ito sa iyo na maging mabilis. Napansin din niya na namamaga at namumula ang mga mata ni Mitsuki, kaya sinabihan siya ni Kotaro na ilagay ang malamig na bote sa kanyang mga mata. Makakatulong ito na mabawasan ang pamamaga. Ipinagpalagay ni Kotaro na si Mitsuki ay umiiyak ng husto. Sinubukan ni Mitsuki na magsinungaling, sinabing lasing lang siya, hindi umiiyak. Sinabi ni Kotaro na hindi siya maaabala kung umiyak siya, at kahit na ginawa niya ito, hindi siya mapupuot sa kanya. Nagulat si Karino sa pagiging mature ng bata. Dahil nakita ni Kotaro ang maraming matatandang umiiyak noon, kaya naranasan niyang umaliw sa iba. Nililinis ni Kotaro ang balkonahe. Biglang tumae ang mga kalapati dito. Sa sandaling iyon, malapit nang tumae ang isang kalapati sa balkonahe, at itinaboy ito ni Kotaro. Habang tinatalakay ni Karino ang trabaho kasama ang kanyang editor, dahil kinakatawan niya ang bahagi ng pag-publish. Sinabi ng editor na ang kwento ni Karino ay medyo maganda, ngunit ang kanyang mga guhit ay kakilakilabot, nagdulot ng kaguluhan para sa manga ni Karino. Matapos ang pagkahulog, ang tuhod ni Kotaro ay nasimot. Dahil dito, nabigo muli si Karino sa pagpapalimbag ng kanyang manga, kaya't isinantabi niya sandali ang kanyang trabaho. Kasabay nito, tumayo si Karino para kumuha ng kape para magising ang sarili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagtayo niya ay nagkaroon ng kaluskos ang likod niya. Sa sandaling iyon, pumunta si Kotaro sa lugar ni Karino. Sinabi niya na siya mismo ang gumamot sa sugat sa bahay. Sinabi ni Kotaro, ako mismo ang nagdisimpekta at nagbenda ng aking tuhod, batid na ang paggagamot mismo sa sugat ay magiging napakasakit. Tiniis pa rin ni Kotaro ang sakit at nagawang malampasan ito. Naisip ni Karino, baka pumunta siya rito para lang ipakita ang kanyang tagumpay. Ngunit sa totoo lang, nais ni Kotaro na ipakita kay Karino na, kung gagawin niya ang kanyang makakaya, magiging maayos ang lahat. Kaya hiniling ni Karino kay Kotaro na lagyan ng pain relief patch ang kanyang likod, para bayaran si Kotaro. Iginuhit ni Karino si Tonad Suman sa bendahe para sa sugat ni Kotaro, na labis na ikinatuwa ni Kotaro. Iyon ang unang pagkakataon na nakita siya ni Karino na ngumiti ng napakasaya. Medyo curious si Kotaro tungkol sa larawan sa kaliwa. Sinabi ni Karino na mukha iyon ni Kotaro, hindi niya akalain na kahit sinong artista ay maaaring gumuhit ng kasing husay ng batang ito. Sa pagkakataong iyon, may dumating na lalaking nakasuot ng salamin na mukhang gangster at may hinahanap. Mabangis ang mukha niya, pero nang makita niya si Kotaro ay agad siyang lumipat sa super cute mode. Mabilis niyang hinawakan si Kotaro at pinagdikit ang pisngi nila. Kaya medyo hindi komportable si Kotaro. Itinuro lang niya ang lalaki at binalaan ito, kaya kinaladkad ng lalaking may salamin si Kotaro pabalik sa kanyang silid upang maglaro. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isamo mula sa silid 102. Pagkatapos ay binigyan niya si Kotaro ng isang stuffed toy na hugis Tonosuman. Mabilis itong tinanggap ni Kotaro, ngunit sinabi niya sa lalaki na huwag lumapit sa kanya, dahil sa tuwing makakasalubong ng lalaki si Kotaro, yayakapin niya ito at tinatapik ang kanyang ulo. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki, sa totoo lang, sinadya ni Isamo na ibigay ang regalong ito sa kanyang anak, ngunit tila hindi siya nagustuhan ng bata. May nagsabi pa kay Isamo, ayaw kang makita ng bata, kaya hindi maibigay sa kanya ni Isamo ang regalo. Pagkatapos ay ibinalik ni Kotaro ang regalo kay Isamo. Sinabi niya, ayokong maging kapalit, at hindi nagustuhan ni Kotaro ang anumang pekeng bagay, kaya humingi ng tawad si Isamo kay Kotaro para doon. Nang makabalik siya sa kanyang silid, tinanong ni Kotaro si Karino, fake ba ang mga drawing na ito? Mabilis na tanong pabalik ni Karino,
Tapos peke rin ba yung ngiti mo kanina? Tumakbo si Kotaro, at sinabing hindi peke ang ngiti na iyon. Nang gabing iyon, pinahiram ni Karino si Kotaro ng kanyang TV para manood ng Tonosuman. Pinanood at inulit ni Kotaro ang bawat linyang sinabi ni Tonosuman, dahil tapat siyang tagahanga ng seryeng superhero ng Tonosuman. Noong gabing iyon, sinubukan din ni Karino na matuto ng higit patungkol sa palabas na Tonosuman. Ang pag-alam sa palabas na ito ng superhero ay hindi masyadong sikat, ngunit kahit papaano ay labis na nahuhumaling si Kotaro dito. Kahit na ang namumunong paraan ng pakikipag-usap ni Kotaro, ay isang bagay na natutunan niya mula sa palabas na Tonosuman. Kinabukasan, magkasama silang dalawa sa public bath. Kinanta ni Kotaro ang Tonosuman theme song habang naliligo, dahil napaka-espesyal ni Tonosuman sa kanya. Habang nag-uusap sila, may napansin silang batang umiiyak. Lumapit si Kotaro sa bata, upang subukang aliwin siya. Malumanay niyang ipinayo, kahit na ayaw mo o naiinis ka, laging may tao sa tabi mo, kaya walang dapat ikalungkot. Matapos marinig ang nakapagpapatibay na mga salita ni Kotaro, tumigil sa pag-iyak ang batang lalaki. Naisip ni Kotaro na baka hindi na kailangan ng bata ang tulong ng TV sa hating gabi. Kaya't humarap siya kay Karino at sinabing, mula ngayon, hindi na ako manunood ng TV sa kalagitnaan ng gabi, dahil itinuturing na niya ang kanyang sarili na isang modelong nasa hustong gulang na. Ngunit sa pag-uwi nila, nakadikit pa rin ang mukha ni Kotaro sa screen habang nanonood ng Tonosuman. Lalo na't bukas ay ang huling episode ng Tonosuman. Ngayon, sa hindi malamang dahilan, ang isang Kotaro ay dumating upang hanapin ang kalye ng Karen, sign na nagsasabing, isang performance, 10 yen. Si Kotaro pala ay sumasayaw at nagpapalabas ng Tonosuman para mapanood ng mga tao. Pagkatapos nilang manood, bibigyan niya sila ng 10 yen bilang regalo. Iyon ay labis na ikinagulat ng lahat, dahil akala nila ay sila ang kikita sa kanya. Hindi nila inaasahan na magpe-perform si Kotaro para sa kanila, at bibigyan pa sila ng pera pagkatapos. Sa sandaling ito, dumating si Isamo na hinahanap si Karino dahil malapit nang ipalabas ang huling yugto ng Tonosuman. Akala niya ay labis na malulungkot si Kotaro, dahil alam ni Isamo kung gaano niya kamahal ang palabas na iyon. Nang gabing iyon, pumunta silang dalawa sa lugar ni Kotaro, para panoorin ang huling yugto ng Tonosuman kasama niya. Habang ang tatlo ay nag-e-enjoy sa palabas, sinimulan pa nilang kopyahin si Tonosuman tulad ni Kotaro. Pagkatapos ng episode, tinanong ni Karino si Kotaro. Dahil ngayong natapos na si Tonosuman, iniisip niya kung matutulog na ba si Kotaro. Ngunit mula ngayon, hindi nakakailanganin ni Kotaro ang tulong ng TV. Sinabi ni Kotaro na magiging maayos siya, dahil malaki na siya. Kinabukasan, muling nagtungo sa pampublikong paliguan sina Kotaro at Karino. Naisip ni Karino na hindi kailangang pumunta araw-araw, dahil ang madalas na pagpunta doon ay magiging napakamahal. Ngunit iba si Kotaro. Naniniwala siya na ang pagligo ay hindi lamang para sa paglilinis, ngunit nakatulong din sa paghuhugas ng mga problema sa araw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sarado ang paliguan noong araw na iyon. Kinabukasan, hindi alam ni Karino kung bakit, ngunit tila lumalayo si Kotaro sa kanya. Ngunit hindi maintindihan ni Karino kung bakit kakaiba ang kinikilos ni Kotaro. Nagdidistansya siya kahit anong gawin niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kahit na nagbibigay ng pera, kailangang gumamit ng espada si Kotaro para ibigay ito. Naisip ni Karino, maaaring nahuli niya ang COVID. Ito ay nagpagulong-gulo sa kanya. Ito pala ay dahil hindi pa naliligo si Kotaro, kaya ayaw niyang may lumapit sa kanya. Naisip ni Ms. Toki, marahil ay maraming araw nang hindi naliligo si Kotaro. Kaya't ayaw niyang hindi naliligo. Marahil ay ayaw niyang maayawan siya dahil doon. Pag-uwi niya, hinanap ni Mitsuki si Kotaro, at nagbuhos siya ng mainit na tubig sa lababo upang maligo. Sinabi ni Kotaro, sa ganitong paraan, hindi na ako magiging malinis at mapupuot kay Karino. Nasa labas si Karino at narinig niya ang lahat. Hindi niya pababayaan si Kotaro dahil lang sa hindi niya naliligo ang 1 o 2 araw. Naisip ni Karino na mula ngayon, kailangan na niyang pumunta sa paliguan kasama si Kotaro araw-araw. Nang gabing iyon, nang bumalik si Mitsuki mula sa trabaho, nakita niya si Kotaro sa balkonahe. Gabi na, bakit siya nandito sa labas? At may bitbit pa siyang unan, nakatayo sa harap ng bahay ng isang tao. Nang makita ito, tinanong ni Mitsuki kung may mali, ngunit sinabi ni Kotaro na wala. Kinabukasan, nang umuwi si Mitsuki mula sa trabaho.
May ilaw pa rin ang silid ni Kotaro. Kinabukasan, ang mga mata ni Kotaro ay madilim na parang panda. Noong araw na iyon, may day off si Mitsuki, kaya niyaya niya itong sabay na maligo. Pagkatapos ay kumain sina Kotaro at Mitsuki. Kinagabihan, natulog silang dalawa. Sinabihan pa ni Kotaro si Mitsuki na ipatong ang ulo sa braso nito. Kinaumagahan, napansin ni Karino na lalong namamaga ang mga mata ni Kotaro. Bumuntong hininga din si Mitsuki, dahil sinubukan niyang manatili sa tabi ni Kotaro, para hindi na muli itong mapuyat ng ganoon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-backfire ito sa kanya. Nagkaroon pala ng insomnia si Kotaro dahil sa bangungot, habang kagabi ay hindi rin siya makatulog, sa ibang dahilan. Sa hindi inaasahan, ang unang pagkakataon na hayaan ang isang batang babae na ipahinga ang kanyang ulo sa kanyang braso ay talagang mahirap, ngunit napakainit din. Nakaramdam ng selos si Karino sa kanya pagkatapos niyang marinig iyon, at kinuha ang pagkakataon na asarin siya, na nagsabing, mabango talaga si Mitsuki kapag natutulog. Kapag naalala niya ang pabango na iyon, tiyak naman na naginip siya. Kinaumagahan ay bumalik si Kotaro na may mas sariwang mukha. Maganda pala ang panaginip niya kagabi. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang dalagang si Mitsuki na napakaakit. Mabilis na umunlad ang mga bata ngayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kahit 4 na taong gulang sila, maaari silang magkaroon ng ganoong mga pangarap. Ngayon ang unang araw ni Kotaro sa paaralan. Habang ang lahat ng iba pang mga bata ay pinamumunuan ng kanilang mga magulang, nag-iisa si Kotaro. Kinaumagahan, nakita ni Karino ang bata na lumabas mag-isa, at binalak din niyang sundan siya. Ngunit hindi niya ito pinayagan at tumakbo palayo kay Karino. Hindi rin alam ni Mitsuki kung saan nagpunta si Kotaro mula umaga. Si Isamo ay naglilibot din para hanapin si Kotaro, ngunit hindi siya makita kahit saan. Nakita ni Karino ang isang ina na inaakay ang isang bata sa paaralan, habang si Kotaro ay nakasuot din ng katulad na sombrero. Kaya maya-maya, nagtakbuhan ang buong barkada papunta sa school niya. Bakit hindi sinabi ni Kotaro sa kanila? Dire-diretsong tumakbo si Karino at umupo sa tabi ni Kotaro. Iritado niyang sinabi na ang mga bata, hindi na kailangang magpigil ng husto. Dumating din dito sina Mitsuki at Isamo. Tiyak na napakasaya ng iniisip ni Kotaro. Ngayon ang buong klase ay nanananghalian, at lahat ay nagdala ng isang lunchbox na niluto ng kanilang ina, at ang bawat lunchbox ay pinalamutian ng napakaganda. Dahil wala siyang ina, madalas na nagpupunta si Kotaro sa convenience store, para gawing isang magandang lunchbox ang kanyang sarili. Ang lunchbox ay may larawan pa ni Tono Suman. Tuwing Miyerkules, si Kotaro ay kailangang gumawa ng sarili niyang lunchbox. Ngayon ay nakatitig siya sa taong naghahatid ng lobo, dahil naisip ni Kotaro, lilipad siya dahil napakaraming lobo ang hawak niya. Kaya pumunta siya upang humingi ng ilang lobo, para hindi na lumipad ang lalaki. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay tumanggap lamang ng isang lobo. Pagkatapos niyang matanggap ang pulang lobo, si Kotaro ay nagbalat kayo bilang ibang tao upang makakuha ng isa pang lobo. Sa oras na ito, alam din ng tiyuhin na si Kotaro ay nakabalat kayo, ngunit binigyan pa rin siya ng isa pang lobo. Hiniling niya kay Karino na gumuhit ng mga mukha sa mga lobo, isang batang lalaki, isang babae, isang lalaki, at isang babae ng sumunod na araw habang naglalakad sa lansangan. Ang tiyuhin na nagbigay ng mga lobo ay nakita niya ang 4 na lobo na ibinigay niya kay Kotaro na kasama niya. Sa mga lobo na iyon ay nakasulat ang Little Sister, Little Brother, Dad, and Mom. Nang makitang ganoon si Kotaro, umaasa siyang magtatagal ang mga lobo. Kinabukasan pagkatapos ng klase, dumating si Karino para sunduin si Kotaro. Habang pauwi, tumawag ang editor, sinabi ni Karino kay Kotaro na pupunta siya sa publishing house. Pinayuhan siya ni Nen na umuwi muna, ngunit tumanggi si Kotaro na umuwi, at sumama kay Karino. Noong panahong iyon, tiningnan ng editor ang manuskrito ni Karino. Pakiramdam niya ay hindi pa masyadong maganda ang mga iginuhit ni Karino, ngunit patuloy na nakikipagtalo si Kotaro sa editor. Dahil naramdaman niyang, napakaganda na ng larawan, ngunit paulit-ulit niyang pinapa-drawing ang tiyuhin. Sinubukan ng editor ang pagguhit upang makita kung ito ay mas mahusay kaysa kay Karino, at nang ahas pa siyang punahin si Karino. Nang makita iyon, kinailangan ni Karino na takpan kaagad ang bibig ni Kotaro. Kung hindi, siya ay mawawalan ng trabaho. Kaya, habang si Karino ay nagtungo sa palikuran, mangyaring sinabi ni Karino, the editor reacted, totoo naman na hindi mo napigilan ang sarili mo, kaya mahigpit mong tinutulan si Karino.
Pero, mataas talaga ang expectations mo sa kanya, kasi ang ganda ng style ng pagkukwento niya, buti na lang mahina pa siya sa ibang lugar. Ngayon ay nakikita ng editor si Kotaro na parang isang batang tagapag-alaga ni Karino. Pagkatapos makipag-usap sa editor, naisip ni Kotaro, siya ay isang mabuting tao. Ngayon, dumating si Isamo noong gustong mamili ni Kotaro. Kaya niyaya niya ang tiyuhin na sumama. Gusto ni Kotaro na bumili ng magagandang damit dahil gusto niyang mas mahalin siya ng iba. Sa oras na ito, pumunta silang dalawa sa tindahan upang pumili ng mga damit. Habang nagpapalit ng damit si Kotaro, biglang may lumapit sa kanya na isang security guard, dahil pinaghihinalaan niya ang kanyang hitsura na si Yakuza. Sa sandaling iyon, lumitaw si Kotaro at tinanong niya ang security guard at lahat ng tao sa paligid, sa tingin mo ba ay mukhang nakaistilong ako? Dahil takot na takot si Kotaro na hindi magustuhan ng iba, sinubukan niyang gawin ang lahat para mahalin ng lahat. Samantala, ang mga tao sa paligid ay nagbulungan tungkol kay Isamo, dahil sa kanyang pananamit at hitsura, na naging dahilan ng pagiging hindi pala kaibigan ng mga tao kay Isamo. Sa sandaling ito, sinabi ni Isamo, Kotaro, ganoon ka ba talaga katakot na hindi magustuhan? Maaaring may mga taong hindi nagustuhan, kahit na sila ay napaka-estilo. Kaya't ang pagiging estilo ay hindi lahat. Para sa akin, hindi ka talaga estilo, ngunit mahal na mahal pa rin kita. Pagkatapos, dumating ang isa pang lalaki, at nagtanong tungkol sa relasyon ng dalawa. Tumayo si Kotaro at sumagot, kapitbahay ko si Tio Isamo, at kaibigan ko. Nang gabing iyon, pumunta si Kotaro sa isang bar. Tinawag niya ang isang waitress, na si Mitsuki. Nang makita ni Mitsuki si Kotaro, nagulat siya at tinawag si Karino. Pagkatapos ay hinila niya si Kotaro pauwi. Sinabi ni Karino kay Kotaro, mga batang pupunta sa mga bar para kumuha ng mga babae ngayon. Ngunit bago umalis, kailangang bayaran ni Kotaro ang entrance fee, gayon din ang mga bagay na inihain sa kanya. Pagkauwi niya ay bumalik na siya sa bar kaya tinawagan niya si Mitsuki para pagsilbihan siya ulit. Ginawa iyon ni Kotaro dahil gusto niyang makalapit kay Mitsuki, dahil sabay silang kumain ng merienda noong nakaraang araw. Sa panahong iyon, nakatanggap si Mitsuki ng isang tawag, na isiniwalat na ang kanyang kontrata sa pag-upa ng bahay ay natapos na. Dahil kanina pa nandoon si Mitsuki, oras na para umalis siya. Gayunpaman, ngayong naroon na si Kotaro, nagpa siya siyang i-renew ang lease. Ngunit narinig lamang ni Kotaro ang unang kalahati ng pag-uusap, pagkatapos ay lumayo siya. Naisip ni Kotaro na lalayo si Mitsuki. Kaya tinanong niya si Karino, ano ang dapat kong gawin para makasama ko si Mitsuki? Sinabi ni Karino, kung ako iyon, pupunta ako sa kanyang nightclub. Pagkatapos, pipiliin kong kumuha ng oras para makausap si Mitsuki. Natuwa siya nang marinig ang kwento ni Kotaro. Sa sandaling iyon, dumating din si Karino. Inanyayahan silang dalawa ni Mitsuki na maupo. Sa wakas, sinabi niya, ngayong araw, ililibre ko kayong dalawa sa isang pagkain. Pagkalipas ng ilang araw, magkasamang nagpiknik sina Mitsuki at Kotaro. Sa di malamang dahilan, palihim silang sinundan ni Karino. Ngunit nang makita niyang napaka-cute ni Kotaro, pareho silang gustong magpakuha ng litrato. Gayunpaman, sadyang lumipat si Kotaro, na naging dahilan upang mabigo silang kumuha ng litrato. Sa huli, natapos ang picnic ng walang anumang larawan. Sa sandaling iyon, medyo curious sila kung bakit ayaw magpakuha ng litrato ni Kotaro. Kinabukasan, papunta sa paaralan, binigyan siya ni Karino ng isang guhit. Dahil hindi sila makapag-picture, gumuhit siya ng isa bilang regalo para sa kanya. Labis na ikinatuwa ni Kotaro, ngunit hindi niya nakalimutang sabihin kay Karino, napakasama ng pag-drawing mo. Ngayon ay hiniling din niya kay Karino na kulayan ang drawing. Isang bagong linggo, isang bagong kwento kasama si Kotaro. Isang batang babae na nagngangalang Kobayashi, sa pagkakataong ito ay inatasan ng kanyang superior na maghatid ng pera sa isang tao sa isang nakapirming address bawat linggo. Nagulat siya nang malaman na siya ay isang abogado, ngunit kailangang maghatid ng pera. Pagdating niya, nalaman niyang ang tumanggap ay isang batang lalaki na nagngangalang Kotaro. Niyaya niya itong pumasok sa bahay para uminom ng tsaa. Ngunit bago makarating sa pangunahing gawain, biglang nagtanghal si Kotaro ng isang kanta para kay Kobayashi, habang naghanda rin siya ng tambol at kalansing. Kaya't ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng masayang musical performance. Pagkatapos nito, iniabot ni Kobayashi ang pera kay Kotaro. Binigyan din niya ng maliit na regalo si Kobayashi. Pagkatapos ay nagtanong si Kotaro, saan galing ang perang ito?
Bago dumating, ang superior ni Kobayashi ay maingat na nagbilin sa kanya, ang batang ito ay sabik na makatanggap ng pera, kaya tandaan na makipaglaro sa kanya. Kung tatanungin ni Kotaro kung saan galing ang pera, sabihin na ito ay donasyon mula sa isang mabait na tao. Sa katunayan, ito ang pera sa seguro sa buhay na iniwan ng ina ni Kotaro. Sinunod ni Kobayashi ang mga salita ng kanyang superior at sinabihan si Kotaro, ito ay donasyon mula sa isang mabait na tao. Biglang ngumiti si Kotaro, dahil alam na niya ang sagot. Ang mga taong nauna sa kanya ay nagsabi ng parehong bagay. Ngunit hindi niya alam kung sino ang mabait na tao, at iyon ang dahilan kung bakit palaging tinatrata ni Kotaro ang mga bisita, umaasa na ang kanyang pasasalamat ay makakarating sa kanila. Sa sandaling iyon, si Kobayashi ay umalis na may naghihintay na kotse sa labas. Naantig, dahil ang regalong ibinigay ni Kotaro sa kanya ay isang yukon cake, at isang lingguhang talaarawan ni Kotaro pagkatapos ay sinabi ng kanyang superior, linggo-linggo, binibigyan ako ng bata ng isang kwaderno. Pero hindi ko alam kung ano ang sinusulat niya at kung bakit niya ito binibigay sa amin. Mabilis, naikuyong ni Kobayashi ang kanyang kamao at nagpahayag, tiyak na tatapusin ko ang misyon na ito. Isang araw, binisita ni Kotaro ang kanyang kaklase na nagngangalang Kakeru, na ang tagapagalaga ay isang katulong na nagngangalang Yoshida. Dahil parehong nagtatrabaho ang mga magulang ni Kakeru, kaya kailangan ni Kakeru na manirahan mag-isa sa bahay. Sa oras na ito, interesado si Kotaro sa mga laruan ng Tonosuman ni Kakeru. Pagkalipas ng ilang araw, inanyayahan ni Kotaro si Kakeru na mangisda ng hipon sa isang lawa. Dahil mangingisda sila ng hipon dito, gusto niyang mahuli ni Kakeru ang isa ng mag-isa. Dahil si Kakeru, hindi laging umasa sa iba. Sa wakas, salamat sa kanyang pagsisikap, nahuli ni Kakeru ang isa. Sa sandaling iyon, iminungkahi din ni Kotaro na kainin nila ang hipon. Pagbalik nila, sinimulan ni Kotaro na linisin ang hipon para lutuin. Habang nagdadalawang isip si Kakeru, hihilingin ko sa aking ina at kay Yoshida na bumili ng makakain. Ngunit sinabi ni Kotaro, kaming mga bata ay marupok na nilalang. Kapag walang pera o mga magulang sa paligid, paano ka mabubuhay? Kaya't kailangang matutunan ni Kakeru na protektahan ang kanyang sarili. Kaya't sabay silang nagluto ng hipon. Tumingin si Kakeru kay Kotaro at sinabing, wala ka talagang kasama sa bahay. Kung nalulungkot ka, sabihin mo lang, sasamahan kita sa pangingisda ng hipon. Tuwang-tuwa si Kotaro nang marinig iyon. Ngayon, nang dumating si Karino para sunduin si Kotaro, biglang nakita niyang dumudugo si Kotaro. Dahil natamaan ng bola sa mukha si Kotaro habang nag-dodgeball sa klase. Kaya nagpa siya si Karino na dalhin siya sa parke para turuan si Kotaro kung paano saluhin ang bola. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi pa rin mahuli ni Kotaro ang anumang bola. Kinabukasan sa paaralan, si Kotaro ay natamaan muli sa mukha, at hindi siya makahuli ng anumang bola. Kaya kinailangan siyang gabayan muli ni Karino. Sinabi rin niya, kung hindi mo ito mahuli sa iyong sarili, pagkatapos ay tumakas. Biglang naalala ang sinabi ng kanyang guro, sinabi rin ni Karino kay Kotaro, isipin na ang bola ay parang mga salita, kung ihagi sa iyo ng iyong mga kaibigan ang bola. Pero umiiwas ka, hindi ba't binabaliwala ang mga sinasabi nila? Napaisip ito kay Kotaro, masakit talaga kung may kumausap sa iyo at hindi mo siya pinapansin. Naramdaman din ni Karino na mabigat ang mga salita niya. Pero hindi niya kayang iwan si Kotaro ng ganoon. Nagbigay iyon ng motibasyon kay Kotaro. Kinabukasan, nagsimula siyang matutong maghagis ng bola, na naging mas mahusay din si Kotaro sa paglalaro ng bola. Aray naman, huwag kayong mag-isip ng masama guys. Ngayon, si Kotaro ay nakikipaglaro sa isang pusa, ngunit hindi niya alam kung kailan ang kaarawan ng pusa. Bigla, napagtanto niya ngayong buwan ay kaarawan ni Kotaro. Kaya natuwa sina Isamu at Mitsuki at nagpas siyang magsagawa ng birthday party para sa kanya. Iyon ang nagpasaya sa kanya. Si Kotaro ay nagsanay sa paghinga buong araw, dahil gusto niyang hipan ang lahat ng kandila sa isang hininga. Nang sumapit ang kanyang kaarawan, bumili silang tatlo ng isang napakalaking cake. Biglang kinuha ni Kotaro ang cake at tumakbo palayo, nag-iwan lamang ng isang tala, maraming salamat, hiniram ko ang cake saglit. Tumakbo pala siya sa park para ipagdiwang ang kaarawan ng mga pusa doon. Dahil hindi niya alam ang kanilang mga kaarawan, ginamit niya ang kanyang sariling kaarawan bilang kanila. Labis na ikinatuwa ng mga pusa at pinalibutan nila si Kotaro. Isang araw,
inimbitahan ng isang kaklase na nagngangalang Takuya si Kotaro na tumakas sa bahay. Nadismaya si Takuya dahil araw-araw siyang pinapagalitan ng kanyang ina tungkol sa paghuhugas ng kanyang mga kamay at paggising ng maaga. Sinabi niya kay Kotaro, magiging masamang bata ako kaya matatakot ang mga magulang ko. Kaya't inilabas ni Takuya si Kotaro upang maglaro. Ang unang bagay na dapat gawin ay mag-imbak ng pagkain, ngunit kapag gusto nilang bumili ng merienda, wala silang pera, kaya si Kotaro ay kailangang magbayad. Sa oras na iyon, pumunta sila sa parke at umupo hanggang gabi. Naramdaman ni Takuya na napakaswerte ni Kotaro, dahil nanatili sa labas si Kotaro hanggang gabi nang walang pumipigil sa kanya. Pinainggit ni Takuya si Kotaro. Sa sandaling iyon, sinabi ni Takuya na matutulog siya sa bahay ni Kotaro. Pagdating niya, natuklasan ni Takuya na si Kotaro ay nakatirang mag-isa, kaya't nagtanong si Takuya, nasaan ang iyong mga magulang? Sumagot si Kotaro, ang aking mga magulang ay pumunta sa pagsasanay ng ninja, kaya't walang sino man dito na naghihintay o nag-aalala tungkol sa akin. Dahil dito, hindi na nakaimik si Takuya. Hindi niya inaasahan na walang mag-aalaga sa kanya si Kotaro, at humingi ng tawad si Takuya bago tumakbo pa uwi. Samantala, si Kotaro ay tahimik na nakatayo, nalulungkot, dahil walang nagmamalasakit kapag siya ay umuwi ng huli. Sa sandaling iyon, lumitaw si Karino, saan ka na late? 3 beses na akong nagpunta sa banyo at hindi kita nakita. Ngayon ay biglang napagtanto ni Kotaro, na si Karino ay nag-aalala sa kanya. Nang sumunod na linggo, muling pumunta si Kobayashi sa bahay ni Kotaro, at silang dalawa ay masayang tumugtog, kumakanta at sumasayaw ng magkasama. Nang umalis siya, hindi siya komportable, dahil kailangan niyang magsinungaling kay Kotaro. Nang sumunod na linggo, muli siyang naghatid ng pera, at muli silang dalawa na kumanta. Sa oras na ito, ang isang tagapaghatid ay nagdala ng isang pakete para kay Karino. Ngunit wala si Karino sa bahay, kaya hiniling niya kay Kotaro na hawakan ito para sa kanya. Kaya tinanggap ni Kotaro na tanggapin ito sa ngalan ng isang tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binuksan pa niya ito. Beer pala ang nilagay ni Karino kaya niyaya niya si Kobayashi na uminom ng beer. Dahil dito, nalasing siya at nahimatay, at hinubad pa ni Kobayashi ang kanyang damit. Sinamantala ang pagkakataon, muling nagtanong si Kotaro, saan nanggaling ang perang iyon. Samantala, malungkot na bumuntong hininga si Kobayashi, ngunit inulit pa rin ang parehong mga salita, ito ay naibigay ng isang mabait na tao. Sa wakas, siya ay nakatulog. Ngayon ay araw ng pagpupulong ng magulang guro ni Kotaro. Kaya't si Karino ay dumating sa kanyang paaralan. Siya ay tinitigan ng kaina-hinalang mga mata ng lahat, dahil sa kanyang hitsura. Bumulong sila, nakita ang tagapag-alaga ni Kotaro kasama ang isang yakuza, at isang hostess sa seremonya ng pasukan, na nagpapaisip sa mga tao. Ang pamilyang ito ay talagang komplikado talaga ng pamilyang ito, pagkaraan ng ilang araw, nagkaroon muli ng pagpupulong, kaya sinabi ng guro, malapit na, magdaraos ng summer festival ang paaralan. Inihayag ng guro na ang buong klase ay lalahok sa pagpapatakbo ng mga booth, at pag-oorganisa ng kaganapan ng sama-sama. Dahil kulang pa rin ang mga katulong, nilayo ng guro na humingi ng suporta sa ilang magulang noong araw bago at sa araw ng pista. Gayunpaman, ang lahat ng iba pang mga magulang ay tumingin sa malayo, at hindi pinansin ang kahilingan ng guro. Samantala, si Karino lang ang nagtaas ng kamay para magboluntaryong tumulong. Sinabi niya na magpahinga siya ng isang araw sa trabaho para mahawakan ang bagay na ito. Sa araw ng pagdiriwang, tinawag ni Karino sina Tio Isamo at Mitsuki upang tumulong sa pagbebenta, at maging ang tiyuhin ng editor ay dumating din. Sa hindi inaasahan, ang tagapamahala ng maneskrito ni Karino ay dumating din upang tumulong. Pinasalamatan ng guro si Karino sa kanyang espiritu ng pagboluntaryo. Nang magboluntaryo si Karino, talagang nagulat ang guro. Nakaramdam din siya ng kaunting panghihinayang sa kanyang desisyon, ngunit nang makita niyang masaya si Kotaro, nakaramdam din siya ng saya. Dahil hindi malinaw na alam ng guro ang sitwasyon ni Kotaro, ngunit naisip niya na kung si Karino ang ama ni Kotaro, magiging mahusay ito. Ngayon, pumunta si Kotaro sa tindahan kasama si Karino para bumili ng tisyo. Hindi maintindihan ni Karino kung bakit pinili niyang bumili ng ganoon kamahal na kahon ng tisyo. Sapagkat labis na nagmamalasakit si Kotaro sa kalidad ng mga tisyo. Aniya, ang mamahaling tisyo ay malambot, makinis, nakakapagpanatili ng moisture, at mas sweeter, pa sa murang tisyo.
Hindi inaasahan ni Karino na magsasaliksik ng tisyo ng husto si Kotaro. Sa bahay, nanood ng TV si Karino at nakakita ng isang interview. Sabi ng lalaki sa interview, noong bata pa siya, may time daw na hindi siya inuwi ng kanyang mga magulang. Dahil wala silang inasikaso sa bahay, ayon kumain siya ng tisyo kaya medyo matamis daw ang lasa. Makalipas ang ilang araw, nang muling bumili ng tisyo ang dalawa, pumili si Karino ng murang tatak ng tisyo para kay Kotaro. Sinabi niya, hindi mo na kailangang kumain ng tisyo, kaya hindi na kailangang pumili ng matamis na uri. Sa pagbabalik, si Kotaro ay nagluto ng kanyang sarili ng isang napakagandang pagkain. Sa oras na ito, maraming mga pagkain sa mesa. Bago kumain ng anumang kagat, si Kotaro ay nakipag-usap sa bawat ulam. Maya-maya, dumating si Karino. Ibinigay niya kay Kotaro ang newsletter ng kapitbahayan, habang siya ay nagulat kay Karino. Dumating din si Mitsuki. Ipinakita niya na talagang gusto niya ang pagkain ni Kotaro. Hindi nagatubili si Kotaro at nangako sa lahat na sa isang magandang araw, lulutuan niya silang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, inanyayahan ni Kotaro ang tatlo na kumain. Nagulat silang tatlo nang makitang iisa lang ang ulam. Kaya napaisip sila, bakit ang dami niyang ulam kapag siya lang ang kumakain. Ngunit pagkatapos ay hindi ito pinansin ng lahat at nagpa siyang subukang kumain, at inamin nila na ang pagkain ni Kotaro ay napakasarap. Kaya't masayang kumain silang lahat. Tahimik na nag-isip si Kotaro, ngayon, hindi ko na kailangan pang magluto ng maraming ulam para samahan sa hapunan, dahil nandito na ang lahat. Kinabukasan, noong kinailangan niyang kumain mag-isa, nagluto muli si Kotaro ng maraming ulam para makasama. Ngayon, pagod na pagod ang guro dahil marami siyang trabaho. Ngunit pagdating niya sa klase, sinubukan pa rin niyang ngumiti at gawin ang lahat ng kanyang makakaya para magturo sa mga bata sa pagtatanghal. Magtatalaga ng mga tungkulin sa lahat, gayunpaman, hindi pa niya nakitang ngumiti si Kotaro. Sa araw ng pagpupulong ng magulang at guro, napakahusay ng pagganap ni Kotaro. Pagkatapos nito, pinuri ng guro ang ngiti ni Kotaro bilang kahanga-hanga. Dahil doon, gusto niyang makita ang ngiti na iyon kahit sa normal na panahon. Sinabi ni Kotaro, katulad mo ako. Kaya mas maganda kung natural siyang ngumiti, dahil mahirap kung ang guro ay kailangang ngumiti kapag pagod na. Hindi inaasahan ng guro na matanto iyon ng bata. Sa wakas, nagbigay siya ng pinaka-natural ng ngiti. Akala ni Kotaro na ang ngiti niya ngayon ay kahanga-hanga. Kinabukasan, isang binata ang umaakyat sa bundok. Dumaan siya sa apartment complex at nagtanong dito para manood ng bulalakaw ang binata. Umakyat dito ang binatang ito upang panoorin ang pagbuhos ng bulalakaw, ngunit nang umakyat siya sa bundok, nakaupo na doon si Kotaro. Sa hindi inaasahan, sa kanilang pagkikita ay naging malapit na silang dalawa, kaya sabay silang sumayaw ng meteor shower dance. Ryota pala ang pangalan niya, at kilala na nila ang isa't isa noon pa. Sinabi rin ni Ryota, matagal na mula noong pasilidad, hindi ba, Kotaro? Ngayon siya ay 18 taong gulang na, at si Ryota ay umalis sa pasilidad. Sa kasalukuyan, siya ay nagtatrabaho bilang isang karpintero. Kaya't humingi ng paumanhin si Kotaro sa pag-alis ng walang paalam, ngunit alam ni Ryota na naroon din ang ama ni Kotaro noong panahong iyon, at dumating upang manggulo sa pasilidad, kaya hindi niya sinisi si Kotaro. Nangako silang dalawa na sabay na manunood ng meteor shower. Ngayon naalala ni Kotaro ang nakaraan. Lumalabas na close sila dati. Si Ryota ay isang taong talagang nagmamahal at kumuha ng mga larawan ng mga bituin. Nang makita ni Kotaro ang kanyang mga larawan, siya ay lubhang interesado. Isang araw, kinuha ni Ryota si Kotaro upang panoorin ang mga bituin, at sinabi niya na mayroong isang napakagandang shooting star, ngunit ito ay lumitaw lamang sa tag-araw. Kaya nangako silang dalawa na sabay na manonood ng meteor shower. Sa hindi inaasahan, kinuha ni Kotaro ang kamera ni Ryota, kaya humingi siya ng tawad at ibinalik ang kamera sa kanya. Alam din ni Ryota, na gusto lang ni Kotaro na panatilihin ang magagandang alaala sa pasilidad. Kaya kinuha lang niya ang memory card, at ibinalik ang kamera kay Kotaro. Sa oras na ito, lumitaw ang meteor shower. Sa hindi inaasahan, napakaganda nito, na labis na nakakagulat sa kanilang dalawa. Habang ibinabahagi nila ang kanilang mga kwento sa isa't isa, nalaman din namin na ang pangalan ng ama ni Kotaro ay Tasuko. Ngayon, nadula si Karino sa pasilyo dahil sa sipon, kaya hiniling niya kay Kotaro na dalhin ang manuskrito sa editor. Labis na nagulat ang editor dahil maaaring pumunta rito si Kotaro mag-isa. Linggo ngayon,
Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtatrabaho rin siya sa araw na ito. Naisip ni Kotaro na marahil ay labis na nalungkot ang kanyang mga anak, dahil nagsisikap siyang gawin ang napakaraming bagay. Biglang lumingon ang editor at nagtanong, Kotaro, gusto mo bang bisitahin ang laruang magazine? Nandoon din si Tonosuman, paanong tatanggi si Kotaro? Agad naman siyang pumayag. Pagdating nila, tuwang-tuwa si Kotaro, hindi lang makita si Tonosuman, kundi pati na rin ang isang manika na Tonosuman na may taas na 2 metro. Ito ay nagpasaya kay Kotaro. Pagkaraan ng ilang araw, nakilala ng editor si Karino. Kaya napag-usapan nilang dalawa ang tungkol kay Kotaro. Sa kanilang pag-uusap, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay, kung ikukumpara sa kanyang mga anak, si Kotaro ay kumikilos ng higit na mature at matanda. Dahil doon, noong isang linggo, nagpasya siyang ilabas si Kotaro para sa ilang kasiyahan. Umaasa si Kotaro na mas masiyahan sa pakiramdam na parang bata. Sa pagbabalik, tinanong ng editor, Kotaro, gusto mo bang sumama sa isa pang field trip? Sa ibang araw, nag-grocery si Kotaro kasama si Karino gaya ng dati. Ngunit kahit papaano noong araw na iyon, bumili si Kotaro ng maraming bagay, na ikinagulat ng tindera dahil sa kabutihang loob ng bata. Pagkalipas ng ilang araw, nakilala muli ni Kotaro ang tinderang iyon. Bigla niyang napansin na lumaki na ang tiyan nito kaya nag-alala siya. Kaya inisip ni Kotaro na sobrang dami niyang natirang pagkain dahil hindi niya maipagbili ang lahat, kaya ganoon na lamang ang paglaki ng kanyang tiyan. Dahil doon, sinubukan niyang bumili ng marami para matulungan siya. Natawa ito sa tindera. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya, hindi, dahil buntis ako. Pagdating ng oras, manganganak ako ng isang sanggol. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ang mga anak ay bunga ng pagmamahalan sa pagitan ng isang ama at isang ina. Ang sanggol na ito ang aking kayamanan, at magpapasaya sa mga magulang nito. Pagkatapos ng pulong na iyon, pumunta si Kotaro sa parke at nakipag-usap sa pusa. Naalala niya ang mga salita ng tindera, ang kayamanan ang nagpapasaya sa mga magulang. Tahimik na naisip ni Kotaro, wala akong alaala ng aking mga magulang na nagmamahalan sa isa't isa. Kung ako ay isang kayamanan, iniisip ko kung napasaya ko ang aking mga magulang sa lahat. Gaya ng bawat linggo, dumarating si Kobayashi upang magpadala ng pera kay Kotaro. Sa pagkakataong ito, binigyan siya ni Kotaro ng yokan cake kasama ng isang tala-arawan. Biglang, ngayon ang tala-arawan ay nagkaroon ng karagdagang 8 pahina. Sa pahinang iyon, isinulat ni Kotaro, susubukan kong maging isang kayamanan. Kasabay nito, lumitaw ang isang bagong lalaki, isang tiyuhin na nagngangalang Aota. Kakarenta lang niya ng room 103, sa ibaba mismo ng kwarto ni Kotaro. Dinalhan ni Aota si Kotaro ng regalo ng isang bagay na gusto niya. Umaasa rin si Aota na magiging kaibigan niya si Kotaro. Alam na gusto ni Aota ang mamuhay na mag-isa, ngunit takot na takot siya sa kalungkutan. Kasama si Aota, kaya't hindi na siya naligo kay Karino, ang dalawa ay tila magkasundo at masayang naglalaro. Isang araw, si Aota ay dumating upang makita si Karino, dahil siya ay nagusisi sa mga magulang ng bata. Gayunpaman, matatag na sumagot si Karino, kung ito ay isang bagay na ayaw niyang pag-usapan, mas mabuting huwag na itong pag-usapan. Nang gabing iyon, tinawagan ni Aota ang ama ni Kotaro. Marahil ang dahilan kung bakit pumunta si Aota dito ay para hanapin si Kotaro para sa kanya. Ngayon, dumating si Isamo upang hanapin si Karino. Medyo naiinis siya na kinuha ni Aota si Kotaro mula sa kanya. Gayon din, nakita ni Isamo si Aota na napakahinala, habang ang kanyang mukha ay hindi mukhang mapagkakatiwalaan. Kaya sabay silang dalawa para hanapin si Aota. Biglang inabutan siya ni Isamo ng pera, at sinabi sa kanya na sabihin ang totoo. Sa hindi inaasahan, pumunta si Aota dito para hanapin si Kotaro para sa kanyang ama. Lumipat pala dito si Kotaro para iwasan ang kanyang ama. Samantala, pinagbawalan din ng ama na makipag-ugnayan kay Kotaro. Kaya iuulat ito ni Aota sa ama ni Kotaro, dahil tungkulin niya iyon. Sa sandaling ito, labis na nagalit si Isamo matapos itong marinig. Kaya gusto niyang atakihin agad si Aota. Naisip ni Isamo, gusto ba ng isang bata na si Kotaro ay magiging masaya na mamuhay ng mag-isa? Sa sandaling iyon, nagpakita rin si Kotaro upang protektahan si Aota. Nang makita ni Isamo at Karino si Kotaro, umalis sila. Biglang nagtanong si Kotaro, sasabihin ba ni Tio Aota sa aking ama na narito ako? Kinaumagahan, hinanap ni Kotaro si Karino at inanyayahan siya sa nursery.
Umalis na pala si Aota sa apartment kaninang madaling araw. Mabilis na tumakbo si Karino upang ipaalam kay Isamo. Kaya sinundan ni na Isamo, Mitsuki, at Karino si Kotaro. Sumama rin sila upang protektahan siya, dahil nagsumbong si Aota sa ama ni Kotaro. Kaya tuloy silang tatlo na sumusunod sa kanya. Biglang nagalit si Kotaro. Pagkatapos ay pumunta si Karino sa kanyang silid upang suriin siya, ngunit sinabi ni Kotaro, hindi ko kailangan ng sino mang magpoprotekta sa akin. Kaya't sinabi ni Karino, kung ayaw mo, dapat mong sabihin ito. Pero itatanong ko lang, bakit gusto mong mamuhay mag-isa? At sumagot si Kotaro, nabubuhay akong mag-isa upang maging mas malakas. Medyo nanlumo ang tatlong matanda dahil nagtatampo si Kotaro. Ni hindi siya tumingin sa kanila. Sa sandaling ito, lumitaw si Aota. Pagkatapos ay dumating din si Kotaro. Sinabi niya na gagawin niya, pumunta sa parke para makipaglaro kay Takuya. Hiniling din ni Aota na sumama, at inimbitahan pa ni Kotaro ang tatlong matanda. Lumalabas na hindi ibinigay ni Aota ang tunay na address ni Kotaro sa kanyang ama, ngunit nagbigay lamang ng ilang random na address ng apartment. Dati, maraming bagay din ang pinagdaanan ni Aota, kaya naunawaan niya ang nararamdaman ni Kotaro. Samantala, natuklasan ni Kotaro na si Aota ay isang especially iya para sa kanyang ama. Napagtanto ito ni Kotaro nang mag-set up si Aota ng mga laro na sinabi ng kanyang ama na talagang gusto niya. Bigla siyang yumuko at nagmakaawa kay Aota, mangyaring huwag sabihin sa aking ama. Maghintay hanggang sa maging malakas ako. Sa sandaling iyon, si Takuya ay biglang sumigaw ng malakas. Dahil lang pala sa langgam. Kaya sinabi sa kanya ni Kotaro, Takuya, mangyaring tumahimik. Ang paggawa niyan ay magmumukha kang mahina. Kung hindi ako naging mahina sa nakaraan, hindi magiging masamang tao ang aking ama. Kaya kung magiging matatag ako, sa tingin ko ay maaari akong tumira kasama ang aking ama. Ngayon ay naunawaan na ng lahat ang tungkol kay Kotaro. Sa sandaling ito, sinabi rin ni Aota, ito ay lumiliko, ang mga magulang ni Aota ay pareho, dahil inabuso nila siya, na naging dahilan upang si Aota ay walang silbi at nanghina. Noong siya ay maliit, siya ay nag-iisip din tulad ni Kotaro. Ngayon kung iisipin ni Aota, kung naging mas malakas siya, baka minahal siya ng kanyang ama at hindi na siya inabuso. Biglang dumating si Karino at hinamon si Kotaro sa isang karerahan. Ang resulta ay si Karino ay natalo ng husto. Lumalabas na gusto ni Karino na maging karibal ni Kotaro, dahil naniniwala siyang mas madaling makamit ang lakas sa isang karibal. Alam din ni Karino na hindi nito malulutas ang anuman. Ngunit hanggang sa araw na napagtanto niyang nasa maling landas siya, gusto niyang maging malakas si Kotaro, kapwa sa pisikal at mental. Itong lalaking naka-purple shirt ay si Kanet Zero. Niloloko niya ang mga tao. Nagpapanggap silang boses ng anak ng iba para magnakaw ng pera. Habang tinatawag ang isang matandang mag-asawa, narinig niya ang boses ng isang bata. Sinabihan ni Kanet Zero ang bata na maghatid ng mensahe sa matatandang mag-asawa. Ngunit sinabi ng bata, maghintay ng 5 minuto, malapit na silang umuwi, at tuwing 5 minuto, tatawag siya muli. Ang maliit na bata pala ay si Kotaro. Nang malaman ni Kanet Zero na siya ay isang 4 na taong gulang na bata na namumuhay ng mag-isa, labis siyang nagulat. Hindi niya inaasahan na may mga magulang na ganoon kalala sa mundo. Dahil may anak din siya, naintindihan din ni Kanet Zero ang pakiramdam na iyon. Samantala, si Kotaro ay patuloy na tumatawag tuwing 5 minuto. Ito ay dahil ang boses ni Kanet Zero ay katulad ng banayad na boses ng ama ni Kotaro, kaya paulit-ulit niyang tinatawag si Kanet Zero. Isang bagay ang nais itanong ni Kotaro sa kanya. Gusto niyang sabihin sa kanya ni Kanet Zero, magaling ka, mabait kang bata. Kaya't hininaan ni Kanet Zero ang kanyang tinig, at sinabi ang gustong marinig ni Kotaro. Pagkatapos noon ay bumalik din ang matatandang mag-asawa. Lumipas ang 1 buwan. Sa oras na ito, tapos na ang business trip ni Aota, kaya kailangan niyang umalis. Biglang sumigaw ng malakas si Mitsuki. Nawala na pala ang underwear niya. Iniwan ito ni Mitsuki sa basket na nagbabalak na hugasan ito mamaya. Pero bago pa siya makatulog ng maayos ay wala na ito. Dahil si Aota ay isang detective, nagpa siya siyang mag-imbestiga. Pagkatapos maghanap, nakita nila itong nakalagay sa balkonahe ni Karino. Inakala ni Aota na ito ay sanhi ng isang pusa, na tumalon sa bukas na pinto, kinuha ang damit na panloob, at pagkatapos ay naglaro sa balkonahe ni Karino. Samantala, may mga bakas din ng balahibo ng pusa, kaya sigurado si Aota tungkol dito. Kinabukasan, dumating si Kotaro upang hanapin si Aota.
Sinabi niya na nawalan siya ng isang kahon, kaya gusto niyang tumulong si Aota sa pag-iimbestiga. Makalipas ang ilang saglit na pag-alagala, at pagsisiyasat ng walang mahanap. Pagbalik niya sa kwarto ay nandoon na ang lahat. Nais pala ni Kotaro na magsagawa ng sorpresang farewell party para kay Aota, at ang kahon na binanggit niya ay ang regalong gustong ibigay ni Kotaro kay Aota. Noong una, inakala ni Kotaro na kaibigan niya si Aota dahil lang sa misyon. Ngunit nang matuklasan niya ang katotohanan, napagtanto niya na si Aota ay isang tunay na kaibigan. Ang regalong ibinigay ni Kotaro kay Aota ay isang magnifying glass. Walang umaasa na isa siyang sentimental na bata. Habang nasa paaralan, nakilala ni Kotaro ang isang babae, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kana. Ngayon, gusto niyang pumunta sa bahay ni Kotaro para maglaro. Tinanong din muna ng ina ni Kana ang mga opinyon ni Karino at Kotaro, kaya dinala ni Karino ang babae sa bahay ni Kotaro upang maglaro. Pero parang hindi naman sila masyadong close, habang naglalaro sila ng walang sabi-sabi, kaya nanatili lang na nagtitigan ang dalawa. Ang mga sumunod na araw ay pareho. Napansin ni Karino na ang dalawang bata ay tila hindi nasisiyahan sa paglalaro ng magkasama, ngunit araw-araw ay gustong sumama ni Kana. Sinabi ni Kana, nakikipaglaro ako kay Kotaro dahil sinabihan ako ng nanay ko. Nang maalala ni Karino ang oras sa paaralan, habang ang iba pang mga magulang ay nagbulungan sa isa't isa. Lumalabas na ang pamilya ni Kana ay nabangkarote sa pananalapi at hindi matatag. Noong araw na iyon, nakilala ni Karino ang ina ni Kana. Umaasa siyang bibigyan niya ng pansin ang damdamin ni Kotaro. Sinabi niya na hayaan ni Kana na makipaglaro sa mga pamilya ni Kotaro, kaysa sa bahay ng mayayaman na gusto ni Kana, sa kanya, hindi ba? Ngayon sa klase, nilalagnat ang isang kaibigan, kaya dinala agad ng guro ang kaibigang iyon sa infirmary. Sa panahon ng recess, dumating si Kotaro upang makipag-usap sa kanya. Pinayuhan siya ni Kotaro na maging malakas, umaasang hindi na siya madaling magkasakit muli. Kinabukasan, tila nilalamig si Kotaro. Ngunit nang magtanong ang guro, patuloy itong itinanggi. Sinabi ni Kotaro na ayos lang siya. Walang choice ang guro kundi tawagan si Karino. Dahil palagi niyang sinisikap na magpakitang malakas sa ganoong paraan, hindi rin alam ni Karino kung paano siya hikayatin. Kaya bumalik ulit sa infirmary ang batang dumating kahapon. Sinabi rin sa kanya ni Kotaro, bakit mo hinahayaan ang iyong sarili na magkasakit ng ganoon kadali? Hindi ka ba natatakot na isipin ng iba na mahina ka, ngunit sa totoo lang, gusto niya talagang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Naghihintay lang siya hanggang sa mas mahusay siyang maglaro. Dahil ayaw niyang ipagkalat ang lamig sa iba, kung mangyari iyon, malulungkot siya ng husto. Pagkatapos marinig iyon, sinabi ni Kotaro, ikinalulungkot kung tinawag kitang mahina, sa palagay ko ay malakas kang tao. Pagkatapos ay umuwi siya kasama si Karino. Ngayon, dumating si Miss Kobayashi upang hanapin si Kotaro, naghahanda na pala siyang bumili ng bahay, kaya gusto niyang pumunta si Kotaro upang tingnan ang bahay. Dalubhasa kasi siya sa pamumuhay mag-isa. Kaya pumunta silang dalawa sa Sanan Apartment Complex. Pagdating nila, sabay nilang tiningnan ni Kotaro ang bahay. Lumalabas na bago pumunta, binalaan siya ng kanyang superior, dahil ang Sanan Apartment Complex ay kung saan minsan nakatira si Kotaro kasama ang kanyang mga magulang, at alam din ni Kotaro na nabasa niya ang kanyang diary. Kaya marahil sa pagdating dito, bumalik ang masasakit na alaala ni Kotaro. Sa huli, hindi na binili ni Kobayashi ang bahay na ito. Ngayon si Kotaro ay nasa kagubatan. Naghahanap siya ng mga dahong makakain, nang makilala niya ang tatlong kapatid, kabilang ang isang kuya at dalawang nakababatang kapatid. Inakala ni Kotaro na sila ay iniwan ng kanilang mga magulang, kaya't wala silang pera, at pumunta rin dito upang maghanap ng mga dahon na makakain at makaiwas sa gutom. Samantala, si Kotaro ay naghahanap ng mga dahon upang makatipid sa pera. Sa oras na ito, pinakiusapan ng kuya si Kotaro na panoorin sandali ang dalawang nakababatang kapatid, at sinabing, babalik ako. Ngunit pagkatapos ng mahabang panahon na hindi siya bumalik, hinanap siya ng tatlo. Nakita nila ang kuya na nakaupong mag-isa, kumakain ng chips. Samantala, ayaw na niyang mag-alala pa sa kanyang dalawang nakababatang kapatid, dahil pagod na pagod siya. Umalis na pala ang kanilang ina at hindi na bumalik, hinihiling lamang sa kuya na subukang alagaan ang mga nakababatang kapatid. Naisip ni Kotaro na dapat niyang tuparin ang pangakong iyon. Sinabi niya kay Kotaro na siya rin ay isang taong inabandona, ngunit sinubukan ni Kotaro na itanggi ito, tiyak na hindi kami inabandona. Pagkalipas ng ilang araw, nang bumalik si Kotaro dito,
narinig niya ang balita na ang tatlong magkakapatid ay kinuha ng mga serbisyo ng proteksyon ng bata. Sa kanyang pag-uwi mula sa trabaho, nakilala ni Mitsuki ang isang lalaki. Nang hindi niya alam kung ano ang nangyari, ang kanyang pisngi lamang ang napansin niya sa sumunod na umaga. Isang araw, nakipaghiwalay si Mitsuki sa kanya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi niya minahal si Mitsuki at nakipag-date lamang sa kanya dahil sa pera. Sinabi ni Karino kay Mitsuki na iulat siya sa pulisya, kung hindi niya gusto, si Isamo ay makakahanap ng kasiyahan, sabi niya sa kanya. Inakala ng lahat na hindi na kailangang pumunta ng ganoon kalayo, ngunit iginiit ito ni Kotaro. Samantala, nangako si Mitsuki na mananatili sa tabi ni Kotaro. Pero kahit anong mangyari, gusto pa rin niyang umalis. Pagkalipas ng ilang araw, tuwing 10 minuto, isang beses pinindot ni Kotaro ang doorbell ni Mitsuki, at naabutan siya ni Mitsuki. Gusto mo bang umalis si Mitsuki ng husto para abalahin mo siya buong araw ng ganito? Ayokong magsumbong si Mitsuki sa pulis. Kung gagawin niya, magiging kontrabida ang boyfriend ni Mitsuki. Dahil nakita niyang mahal pa rin niya ang boyfriend niya, si Kotaro ay minsan ganyan, kaya ginawa niyang masama ang tatay niya. Kaya naman ayaw niyang maranasan iyon ni Mitsuki. Kinabukasan, talagang lumipat si Mitsuki. Nang magpaalam sila, si Mitsuki, nagpaalam na siya kay Kotaro. Hindi ko akalain na mali ang ginawa mo sa iyong ama. Iniisip ni Mitsuki na ito ay dahil gusto mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo at sa iyong ama. Kaya sinumbong niya ang boyfriend mo sa pulis. Hindi siya mahuhuli, pero, kaya hindi ko alam kung kailan siya babalik dito. Kaya kailangan na rin niyang umalis. Sinabi rin sa kanya ni Mitsuki, ikinalulungkot ko, Kotaro, sa hindi pagtupad sa pangakong laging nasa tabi mo. Ako ay nagmamalasakit sa iyo, Kotaro. Salamat sa lahat. Sa huli, pinipigilan pa rin ni Kotaro ang mga luha, dahil ayaw niyang maging mahina. Sa oras na ito, sinabi ng editor kay Karino na manood ng sine sa teatro upang makakuha ng inspirasyon para sa manga. Kaya niyaya niya si Kotaro na sumama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may ilan pang mga lalaki ang dumating. Kaya kinailangan ni Karino na alagaan ang ibang mga bata ng mag-isa, pinagod siya nito ng husto. Hindi banggitin ang mga bata na patuloy na humihiling na kainin ito at makita iyon, ngunit si Karino ay walang ganoong kalaking pera. Ngunit gayon paman, upang mapanatili ang kanyang dignidad sa harap ng mga kaibigan ni Kotaro, nagngangalit siya at tinatrato ang mga bata. Pakiramdam na patuloy silang humihingi ng higit pa, nagsalita si Kotaro, si Karino ay isang mahirap na artista. Wala siyang gaanong pera, kaya lahat kayo ay dapat humiling ng mas kaunti. At saka, narito siya para sa trabaho. Sa wakas, nakatakas siya mula sa mga bata. Sa sandaling iyon, sinabi ni Kotaro, mukhang masaya kayong nakikipaglaro sa aking mga kaibigan. Naiinggit pala siya, dahil hindi siya pinaglaruan ni Karino. Kaya kinabukasan, dinala siya ni Karino upang makita si Tonosuman. Ngayon, muling bumisita si Isamo. Nagtanong si Kotaro tungkol sa kanyang anak. Sabi niya, sinabi ng dating asawa ni Isamo na ayaw siyang makilala ng kanilang anak. Kinabukasan, natagpuan ni Kotaro ang isang bata na nakatambay dito. Ito pala ay anak ni Isamo. Sa hindi inaasahan, hindi naman sa ayaw niyang makita ang kanyang ama, ngunit sinabi iyon ng kanyang ina. Nang bumalik si Isamo, tuwang-tuwa siyang makita ang kanyang anak. Kaya nagpakilala siya, ang pangalan niya ay Yuta. Nang pinag-uusapan ang planong pagkikita, itinago ito ng kanyang ina sa kanya, kaya kinailangan niyang hanapin mag-isa ang address ni Isamo para pumunta rito. Habang siya ay napakasaya, si Isamo ay mahigpit pa ring sinabihan siyang umuwi. Nakaset na kasi ang schedule ng meeting kaya dapat sa mismong araw sila magkita. Ayaw niyang lumabag si Yuta sa mga patakaran, kaya tinawagan ni Isamo ang ina para sunduin si Yuta at iuwi siya. Humingi rin ng paumanhin si Isamo kay Yuta sa hindi niya palagi ang tabi. Samantala, gusto talaga ni Isamo na makilala ang kanyang anak, ngunit ayaw ng tiyuhin, at si Yuta ay lumaki na naging isang taong sanay sa paglabag sa mga patakaran. Naunawaan na ngayon ni Kotaro, iyon ang paraan ni Isamo para mahalin siya. Kinabukasan, dumating ang isang batang babae upang umupo ng isang silid at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Taki. Kakalipat niya lang dito at umupo ng room 201. Si Taki ay parang isang nakakainis na ina na nagrereklamo buong araw. Napansin ni Karino na madalas niyang pinupuri ang mga bata, ngunit sa tuwing ginagawa niya ito, pawis na pawis siya. Madalas din niyang nilalaro si Kotaro, bagaman tila napaka-awkward niya. Ngayon ay abala si Karino, kaya't hiniling niya kay Taki na kunin si Kotaro.
Kaya kusa siyang tumulong. Kinagabihan, sabay silang naligo. Sinabi ni Kotaro na sinundo siya ni Taki sa pamamagitan ng taxi. Pakiramdam niya ay medyo pinipilit ni Taki ang sarili ngayon. Napagtanto kaagad ni Karino na siya ay isang taong hindi gusto ng mga bata. Ngunit sinabi niya na sinusubukan niyang pagbutihin iyon. Pinilit pa rin ni Taki na makipaglaro kay Kotaro. Hindi inaasahan ni Karino na kadalasan ang bata ay napakasensitibo, ngunit ngayon ay hindi niya ito napansin. Napansin pala ni Kotaro, ngunit sinisikap niyang makipaglaro sa kanya upang tulungan si Taki na malampasan ang kakulangang iyon. Nang marinig ang mga salitang iyon mula kay Kotaro, labis na naantig si Taki. Nang sumunod na linggo, tumaba si Kotaro. Kamakailan lang daw kasi. Hindi na kumakain ng tisyo si Kotaro, kaya naman tumaba siya. Nang marinig iyon ni Taki, tinanong niya si Karino tungkol dito. Ikinwento rin sa kanya ni Karino ang tungkol sa kung paanong minsang iniwan ng kanyang mga magulang ang bata, kaya kumain siya ng tisyo para makaiwas sa gutom. Bukas ay magkakaroon ng pulong ng mga magulang upang suriin ang tanghalian sa paaralan. Pupunta si Taki dahil nag-aral siya ng nutrisyon. Pagdating niya sa paaralan, napagtanto ni Taki na kinain ni Kotaro ang lahat ng natirang bahagi mula sa ibang mga bata. Dahil ayaw niyang mag-aksaya ng pagkain, dahil alam niya ang halaga ng pagkain. Pagkatapos nito, sinabi ng guro sa mga magulang na sinabi niya, hindi na namin maaaring hayaan ang mga bata na mag-iwan ng mga natirang pagkain para kay Kotaro, dahil ito ay nagiging sanhi ng kanyang pagiging obese. Ngayon, inanyayahan ni Kotaro ang lahat ng tao sa dorm na tingnan ang kanyang koleksyon, na nagpasigla sa kanilang tatlo. Habang ang lahat ng magagandang alaala ay iningatan ni Kotaro. Sa oras na ito, medyo curious si Taki tungkol sa mga guwantes na ito. Ito pala ay mga guwantes ng ina ni Kotaro. Dahil madalas niyang ginagamit ang mga guwantes na ito upang hawakan si Kotaro. Nang marinig iyon, sinabi ni Taki kay Kotaro na itapon ito. Sa seryosong ekspresyon, galit na galit din siya dito. Maliit pa pala siya, ang kanyang ina ay nakasuot din ng guwantes kapag hinahawakan si Taki. Ang kanyang ina ay may sama ng loob kay Taki, dahil nakaramdam siya ng pagkasuklam kapag hinawakan siya. Sinabi ni Kotaro na ang kanyang ina ay nagsuot ng guwantes kapag nagpapalit ng kanyang damit at naglilinis ng kanyang buhok. Kaya hindi niya itatapon ang mga ito. Naunawaan ni Taki kung gaano kahirap ang pakiramdam na iyon. Alam din iyon ni Karino. Ngunit marahil kahit isang bagay na napakasakit ay maaaring maging mahalaga kay Kotaro. Ngayon sa klase, naglalaro ng soccer ang grupo. Si Kotaro ay nasa parehong pangkat ni Kakeru. Si Kotaro ay naglaro ng soccer ng napakasama, ngunit si Kakeru ay napakahusay dito. Sa panahon ng laro, patuloy na tumakbo si Kotaro pagkatapos ni Kakeru. Samantala, umalangaw ang boses ng coach. Pinagalitan nila ang ibang mga manlalaro. Nang marinig iyon, nanginig si Kakeru. Isang baha ng alaala ang bumabalik. Kanina pa siya sinisigawan ng malakas ng kanyang mga magulang kaya nahumaling siya rito. Biglang hinawakan ni Kotaro ang kamay ni Kakeru at sinabing, magiging okay ka, hindi galit sa iyo ang coach. Kaya't nagsimula na naman silang maglaro ng soccer. Nag-dribble si Kakeru, diretsong bumaril sa goal, at nailigtas ito ng goalkeeper. Ang bola ay tumalbog sa mukha ni Kotaro at pagkatapos ay sa goal. Sa kabutihang palad, kumilos si Kotaro na parang nakapuntos lang siya ng isang kamanghamanghang layunin. Sa dental hospital, dito, may panuntunan ang punong doktor na suriin ang mga bata sa loob ng isang oras. Samantala, ang mga nasa hustong gulang ay sinusuri lamang sa loob ng 30 minuto. Lumalabas na dati ay isang batang babae ang dumating para magpasuri, ngunit ang kanyang mga ngipin ay bulok ng husto. Nagalit ang doktor sa babae, at sinabi sa kanyang ina na bumalik sa loob ng 4 o 5 araw. Pero bago ang araw ng appointment, maagang dumating ang dalaga. Gayunpaman, puno ang schedule ngayon, kaya hiniling siya ng doktor na bumalik kinabukasan kasama ang kanyang ina. Pagkatapos noon, hindi na bumalik ang dalaga. Pagkalipas ng ilang araw, hindi sinasadyang nabasa ng doktor ang isang artikulo na may pamagat na, pang-aabuso sa isang batang babae na nagngangalang Kono. Iyon ang parehong batang babae na dumating para sa isang check-up. Kung ang doktor ay nakinig sa kwento ng batang babae, maaari niyang gamutin ang mga bulok ng ngipin nito. Mula noon, ang doktor ay nagtakda ng isang panuntunan, suriin ang mga bata sa loob ng isang oras. 30 minuto para sa check-up, at ang mga bata ay nakipag-usap ngayon. Paalis na si Taki sa trabaho nang makilala niya si Kotaro.
Ganoon din ang sumunod na mga araw, ibinahagi pa rin ni Kotaro ang kanyang payong sa mga nakalimot sa kanila. Sinabi ni Taki, ang iyong balikat ay basang-basa na ngayon. Ngunit sinabi ni Kotaro, iyan ang sinabi sa akin ng aking ama. Ang amo ni Kotaro ay ang kanyang ama. Nang umulan, itinagilid ng kanyang ama ang payong sa kanya. Sabi niya, kapag may hawak na payong, isipin ang iba. Ibig sabihin ay mababasa ang balikat mo. Ngayon ay umuwi si Taki kasama si Kotaro. Hinawakan niya ang payong at itinagilid ito sa kanya. Naalala ni Kotaro na kabahagi rin niya ng payong ang kanyang ina. Pero hinayaan niyang mabasa ang balikat nito. Iyan din ang paraan ng bawat tao sa pagpapakita ng pagmamahal. Ngayon, may dumating na naghahanap kay Kotaro. Ito pala ay si Tasuko, ang taong madalas na binabanggit ni Kotaro kapag nakikipag-usap kay Ryota. Si Tasuko ay isang taong nanatili sa bahay ampunan kasama si Kotaro, kaya't bumalik silang dalawa sa bahay ni Kotaro at nag-usap. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Kobayashi upang makita si Karino. Sinabi niya kamakailan na si Kotaro ay patuloy na humihingi ng dagdag sa kanyang allowance. Samantala, patuloy na tumataas ang halagang gusto niya. Matapos marinig ito, nang gabing iyon ay pumunta si Karino kay Tasuko. Biglang nagtanong si Karino tungkol sa pera. Sinabi ni Tasuko na plano nilang magsama ni Kotaro, kaya kailangan niya ng pera para lumipat ng bahay. Kinaumagahan, sinabi ni Karino kay Kobayashi ang tungkol kay Kotaro na gustong manirahan kasama si Tasuko. Ngunit naniniwala si Kobayashi na hindi gugustuhin ni Kotaro na iwan ang lahat dito. Kaya't iimbestigahan niya si Tasuko ng mas maigi. Tinanong din ni Karino si Kotaro tungkol sa pagnanais na manirahan kay Tasuko. Sumang-ayon si Kotaro na gusto niya iyon. Sa sandaling iyon, bumalik ang isang alaala, ito pala noong una siyang dumating sa ampunan, si Kotaro ay isang napakahiyang tao. Nahirapan siyang mag-open up, ngunit palaging tinutulungan siya ni Tasuko, at salamat kay Tasuko, nagawang magbukas ng loob ni Kotaro sa lahat. Na ginawang mas komportable ang mga bagay. Biglang nawala ang wallet ng isang babae. Akala niya si Tasuko ang kumuha nito. Tumayo si Kotaro upang igiit na hindi ito ninakaw ni Tasuko. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila ang wallet, at nilinis ang pangalan ni Tasuko. Nagpasalamat din siya kay Kotaro, dahil ipinagtanggol siya nito. Dati, si Tasuko ay nahuli sa maliit na pagnanakaw, kaya pinaghihinalaan nila siya. Sinabi ni Kotaro, may tiwala ako sa iyo. Tumawa si Tasuko at sinabing, madali kang magtiwala sa mga tao. Inimbestigahan ni Kobayashi at nalaman na nasa utang sa consumer loan si Tasuko. Ang kanyang mga pagbabayad ay naantala, ngunit kamakailan ay tila siya mismo ang nagsimulang magbayad ng utang. Kinabukasan, hinanap nilang dalawa si Kotaro para magtanong tungkol dito. Biglang naisip nila na si Kotaro ay nalinlang niya. Ngunit nagtiwala pa rin si Kotaro kay Tasuko, kaya wala silang ibang pagpipilian. Kaya sina Karino at Kobayashi ay sumama upang salubungin si Tasuko. Nalaman nila na niloloko ni Tasuko si Kotaro. Napagtanto din ni Tasuko na nalantad siya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Kotaro. Kababalik lang niya na may mga nakolektang scrap. Pagkatapos, sabay na umakyat silang tatlo sa kwarto. Nakaramdam ng matinding galit si Karino, ngunit naisip niya na dapat niyang bigyan ng mas maraming oras ang bata. Kung kikilos siya ngayon, masisira niya ang relasyon ni Kotaro at Tasuko. Matagal nang alam ni Kotaro ang tungkol sa mga aksyon ni Tasuko. Dahil sa tuwing magsisinungaling si Tasuko, tumatapik ang hintuturo niya sa mesa. Mula nang dumating siya rito, napansin iyon ni Kotaro. Iyon ay hindi may kakaila, gayunpaman. Hindi sinisi ni Kotaro si Tasuko. Binigyan pa siya ng ekstrang pera. Hanggat ang taong iyon ay, sukon, lubos niyang pinagkakatiwalaan siya. Kahit pinagtaksilan, nagtitiwala pa rin siya kay Tasuko. Naglabas din si Kotaro ng isang bag ng mga barya. Iyon ang perang kinita niya sa pagkolekta ng scrap. Sinabi ni Tasuko na nang umalis siya sa bahay ampunan, sinubukan din niyang magtiwala sa mga taong tulad ni Kotaro. Ngunit siya ay pinagtaksilan ng maraming beses. Nang napagtanto niya ito, tulad ng dati, si Kotaro ay naging tulad niya ngayon. Sa pananaliksik ni Kobayashi, huminto sa pagtatrabaho si Tasuko bilang host ng bar ngayon, iba na ang trabaho niya. Samantala, si Kotaro ay nangongolekta pa rin ng scrap. Umaasa siyang makaipon ng sapat na pera para makapagtayo ng kastilyo. Pagkatapos, gusto niyang manirahan kasama ang lahat sa kastilyong iyon. Nagsimulang magtrabaho si Tasuko bilang karpintero kay Ryota. Isang beses din siyang sinuntok ni Ryota dahil sa pagsisinungaling niya kay Kotaro, ngunit mukhang maayos na ang lahat ngayon.
Si Karino ay kumuha lamang ng isang bagong trabaho, na gumuhit ng isang maikling serye ng manga. Kaya ang trabaho ay medyo marami at mahirap. Ngayon, isang kakaibang babae ang dumating upang sunduin si Kotaro pagkatapos ng klase. Sinabi niya na dumating siya upang kunin siya sa halip na si Karino. Ang pangalan niya ay Nita. Nagpadala rin ng mensahe ang guro na magkakaroon ng isang masayang party sa lalong madaling panahon. Hiniling din niya kay Nita na sabihin kay Karino. Pagdating niya sa bahay, nagreklamo si Karino kay Kotaro para sa pagpapasundo sa kanya ng isang estranghero. Nag-aalala siya na kung makatagpo siya ng masamang tao, ito ay lubhang mapanganib. 3 araw na pala ang nakalipas, pumunta na si Nita dito. Nakipag-away siya sa kanyang nobyo, kaya gusto niyang manatili sa lugar ni Kotaro ng ilang araw. Kamakailan lamang, napansin niyang abala si Karino sa trabaho. Ngunit kailangan pa rin niyang alagaan si Kotaro, kaya nalungkot siya. Nakilala ni Nita si Kotaro maraming araw bago iyon. Ilang araw nang walang tulog si Karino, kaya napagod siya. Kung kailangan pa niyang dalhin si Kotaro sa pamimili, sa paaralan, o sa paliguan, siya ay pagod na pagod. Inakala ni Kotaro na siya ay pabigat kay Karino. Kaya naman, mula kinabukasan, tumanggi siyang sumama kay Karino. Sinabi ni Kotaro na pupunta siya ng mag-isa, ngunit kahit gaano siya pagod, sinundan pa rin ni Karen si Kotaro. Gaano man siya kabisi, nandoon pa rin si Karino sa masayang party. Gusto niyang samahan si Kotaro, naisip ni Nita na hindi obligado si Karino na alagaan ang bata. Pero sa totoo lang, gusto niyang gawin iyon. Kadalasan, sinusubaybayan at sinusubaybayan ng mga magulang ang paglaki ng kanilang anak. Baka bukas iwanan siya ng bata, ngunit gusto pa rin ni Karino na panatilihin ang bawat sandali sa buhay ng bata. Nais din ni Karino na magtagumpay ang kanyang manga. Kung siya ay nabigo, maaaring sisihin siya ng bata sa pagiging abala sa pag-aalaga sa kanya at pagkabigo. Pagbalik niya, humingi ng paumanhin si Nita kay Kotaro, dahil siya ang tumulong kay Karino na magkaroon ng motibasyon na gumuhit ng manga. Pinayuhan niya silang dalawa na magayos. Kung babalikan, may isang lalaki na napakahilig sa pagdidisenyo ng mga damit. Si Kotaro ay isang bata na madalas pumupunta sa kanyang bahay. Halos araw-araw, dumarating si Kotaro. Nagsimulang magyabang ang lalaki tungkol sa kanyang mga kamiseta. Isang araw, nang wala siya sa bahay, si Kotaro ay nag-doorbell pa rin ng malakas. Inisip ng lalaking nakasuot ng sombrero na baka wala sa bahay ang mga magulang ni Kotaro. Marahil ay labis na nag-iisa ang bata, kaya ginawa niya iyon. Nag-search siya sa Google para tingnan. Sa katunayan, ito ay isang tipikal na pag-uugali ng mga napapabayaang mga bata madalas na nagriring sa mga doorbell ng mga estranghero. Kinabukasan, malugod na tinanggap ng lalaki si Kotaro. Binigyan pa niya ito ng maraming pula at puting t-shirt. Humingi ng paumanhin si Kotaro sa pagtunog ng doorbell noong nakaraang araw. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag mag-atubiling mag-doorbell hanggat gusto mo, kung ito ay magpapagaan sa iyong pakiramdam. Mula noon, si Kotaro ay madalas na nagsusuot ng kamisete na iyon. Ngayon, isang tagahatid ng pahayagan ang dumating sa bahay ni Kotaro. Siya ay dumating ng medyo huli, ngunit hindi siya sinisi ni Kotaro at nagpasalamat pa nga siya. Inakala ng tagapaghatid na ito ay napakahusay ng pag-uugali ng batang ito. Siya rin ay interesado rin sa isang bata kung bakit siya mismo ang magsusubscribe ng 4 na taong gulang na pahayagan. Naisip ng delivery man na maaaring napilitan si Kotaro na mag-subscribe. Nang malaman niyang namumuhay mag-isa si Kotaro, lalo siyang nakaramdam ng simpatya. Pinayuhan niya si Kotaro na kanselahin ang subscription sa pahayagan. Ngunit nais ni Kotaro na ipagpatuloy niya ang paghahatid ng papel. Hiniling ni Kotaro sa tagapaghatid na mag-ingat kung may mga pahayagan na nananatili sa pintuan ng higit sa 2 araw. Mangyaring bigyang pansin, baka may nangyari na sa akin. Ngayon, nanood ng TV si Kotaro at parang may natuklasan. Hinanap niya si Karino at tinanong kung nasaan ang Konomi Station. Gusto niyang pumunta doon. Pumayag naman si Karino at sinabing sasama siya. Kinabukasan, pumunta silang dalawa sa lugar na iyon. Sementeryo pala ang pinuntahan nila. Nais ni Kotaro na bisitahin ang mga puntod ng kanyang mga lolo't lola sa ina. Minsan na siyang nakapunta doon kasama ang kanyang ina. Umaasa siya na balang araw ay makikita niya muli ang kanyang ina. Sinabi ni Kotaro na ang pangalan ng kanyang ina ay Saori. Habang nililinis ang mga libingan, napansin ni Karino ang isang libingan na may eksaktong kaparehong pangalan ng ina ni Kotaro. Sa wakas, naunawaan niya kung bakit namuhay mag-isa ang bata.
Matapos magsindi ng kandila si Kotaro para sa kanyang mga lolo't lola, sinabihan niya si Karino na magsindi din ng kandila. Ngunit tumayo si Karino, ayaw niyang umalis sa lugar na iyon. Natakot si Karino na makita ni Kotaro ang pangalan ng kanyang ina sa lapida. Biglang nagtanong si Kotaro, makikita ko pa ba ang aking ina? Hanggang ngayon, hindi pa nagsinungaling si Karino kay Kotaro. Pero siguro sa pagkakataong ito, kailangan niyang labagin ang panuntunang iyon. Sinabi niya, talagang makikita mo ang iyong ina. Sinabi ni Kotaro, dahil ikaw ay isang tao ng iyong salita, Karino, paniniwalaan kita, dahil hindi ka kailanman nagsisinungaling sa akin. Sa pagbabalik, sinabi ni Karino, sa susunod na pagbisita mo sa libingan, isama mo ulit ako, okay? Dahil may dalawang dahilan siya para sumama kay Kotaro. Ang unang dahilan ay ayaw niya. Nalaman ni Kotaro na pumanaw na ang kanyang ina. Ang pangalawang dahilan ay para makapagbahagi siya ng mga alaala ng paglaki ni Kotaro kasama niya, at sa gayon, lahat ng tao sa apartment complex ay nandoon, naghihintay sa pag-uwi ni Kotaro. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.